Basta DDS talaga laging nagbabanta. Sino po ang nagbabanta ngayon? Ito pong abogado ni Mike Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio. Binabantaan niya po si NBI Director Melvin Matibag na kakasuhan daw po ito. Ano ang basihan? Kasi ayon kay Ferdinand Topacio, abuse of authority at harassment daw po ang ginagawa nitong si NBI Director Matibag kaugnay po ng mga pag-i-issue ng subpoena sa kanyang kliyente na si Mike Defensor. Ngayon, ito ngayon yung sinasabi nito pong si Attorney Ferdinand Topacio. Pakinggan po ninyo mga tol. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung subpoena ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung subpoena na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabpina? Sinabpina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Mukhang hindi nauunawaan ni Attorney Ferdinand Topacio yung pinagkaiba noon at ngayon, ano? Kasi malinaw na noon hindi siya iniimbestigahan. Dahil ang iniimbestigahan yung asawa. No, si Mike Defensor walang imbestigasyon na isinasagawa kasi wala naman siyang kaugnayan. Yung asawa pinatawag kasi yung sasakyan na ginamit ay nakarehistro sa asawa ni Mike Defensor. Pero iba po ang sitwasyon ngayon, may akusasyon na 5 milyong piso di umano ang ibabayad ni Mike Defensor sa bawat miyembro ng 18 Marites. At nang tinanong ito kay Mike Defensor, partikular sa interview sa kanya, nitong si Ted Filon, hindi po yan tinanggi ni Mike Defensor. Bagkos, ang sinabi niya lamang kay Ted Filon, hindi bawal ang tumulong sa 18 Marites. Kahit nga daw po magbigay siya ng pera dyan, dahil pera niya naman, hindi naman po coming from public funds, ay hindi naman daw po bawal. Anyway, yan ang paniniwala nitong si Attorney Ferdinand Topacio no? At dahil po doon, nagbabanta sila. Matibag posibleng sampahan ng reklamo ng kampo ni Mike Defensor. Pinag-aaralan ng kampo ng dating kongresista na si Mike Defensor ang paghahain ng reklamong abuse of power at harassment laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ayon kay Attorney Ferdinand Topacio. Nauna nang sinabi ni Matibag na tumanggap umano ng tig 5 milyong piso mula kay Defensor ang 18 nagpapakilalang bagmen ni Saldico bilang suhol kapalit ng kanilang testimonya tungkol sa flood control scandal. Gawin na lang nila. No? Kung sa tingin nila may nalabag na batas at abuse of power or harassment ang ginagawa ni Attorney Melvin Matibag, gawin na lang nila. After all, bahagi po yan ng pagiging law enforcer. Kasi marami talagang mga naging trabaho si Attorney Melvin Matibag sa kanyang pamumuno ngayon diyan sa NBI na nagresulta talaga sa napakaraming accomplishment ng NBI. At hindi natin makakalimutan yung nangyari noong April 21, 2026. Balikan po natin iyon mga tol sa aking alaala na lamang. Anong meron? Ni-raid po ng NBI sa pangunguna ni Attorney Melvin Matibag ang isang KTV bar, pangalan ay Chicago, dito po sa amin sa Pasig City, specifically sa Julia Vargas Avenue, diyan po sa Barangay Ugong, Pasig City. Ang sistema, ito po ay inirereklamo sa di umano'y trafficking in person at prostitution din. Kaya naman sa pamamagitan po ng isang entrapment operation, no? Nagpadala ng ahente ang NBI doon at ginawa po yung kaukulang transaksyon. Pumasok, nag-occupy ng isang silid at doon nakipagtransaksyon sa mga babae at yun na nga po, sa pamamagitan po ng joint effort, collaborated law enforcement approach ng NBI, ng Philippine Center on Transnational Crimes, ng Department of Justice, ng DSWD,
Division Office dito sa City of Pasig, ang Division Health Office ng City of Pasig, sama-sama sila ni raid at positibo, no? Hindi lamang 'yon, sapagkat yung karatig po na lugar nito katabi na tinatawag na Blue Diamond Hotel ay napatunayan din pong may operasyon sila na may ugnayan sa isa't isa. At sa pag-iimbestiga na isinagawa ng NBI, na-rescue po ang 54 na mga kababaihan, ilan po diyan menor de edad, mga single mom, na kinakalakal sa lugar po na iyon, no? Human trafficking. And dahil po doon, sa pag-iimbestiga further ng NBI, napag-alaman na ang asawa ni Mike Defensor at ang anak nito ay di umano'y kasabwat dahil sila yung nagmamay-ari, ipinagpapalagay sa reklamo na alam nila yung sitwasyon at wala silang ginawa. Kaya yung dalawa po ay sinampahan together with other arrested individual and yung mga at large ng kasong qualified trafficking in person, no? Kaya kung ito'y aakyat sa korte, definitely wala pong piyansa 'yon sapagkat ang kaparusahan po ng qualified trafficking in person ay life imprisonment. At sinabi din po ni Direktor Matibag, we do not know now kung ano yung naging development, na posible din daw pong makasuhan sa circumstansya na yon ito pong si Mike Defensor. O, yan po yung mga pinag-ugatan marahil kung bakit ngayon itong si Mike Defensor at ang kanyang kampo galit na galit kay Attorney Melvin Matibag. Kasi for so many years, hindi po nagagalaw yung establishmento na yon since ito po ay naitatag, kung hindi ako nagkakamali, panahon pa ng Duterte administration. Although, sabi nila, nagpalit na daw po ito ng pangalan o ng kung sino man ang nagmamayari. Kasi yun yung sinasabi ni Mike Defensor Hindi na daw po nila yun pag-aari. Pero ang ipinapakita ng NBI, pag-aari pa rin nila yung establishment. Yung mismong pinaggagawan ng di umano'y trafficking in person and prostitution to be more specific. At doon na nga nag-ugat yung patuloy na pag-atake ng kampo ni Mike Defensor, lalong-lalo na itong si Attorney Melvin Matibag ay aktibo po sa mga pag-aresto. Partikular na rin sa mga ibang supporter ng mga Duterte. No, kung matatandaan po ninyo, inaresto po ng NBI ito pong I'm sorry, hindi pala si Jason sa si Jason sa pala ay inaresto ng NBI. Tama ba mga tol? Baka nagkamali ako sa pagkakaalala ko. Pero i-correct nyo na lang ako kung mali ako, no? Yon, inaresto po ng NBI si Jason sa na isa din pong kilalang Duterte supporter. And gigil na gigil talaga sila dito kay Attorney Melvin Matibag. Pero kung titingnan po ninyo mga tol, nagtatrabaho lang naman si Melvin Matibag, no? Kung titingnan po ninyo yung kanyang accomplishment, particular yung 100 days ng kanyang pamumuno diyan po sa NBI, wala pa po sa 5% o baka wala pa nga sa 2% ang mga kaso na may kaugnayan sa mga Duterte supporter katulad po nitong si Mike Defensor. Meaning, hindi po, salamat at tama po tayo, hindi po politika ang nangyayari. Ito po ay isang lehitimong police operation or law enforcement operation na pinangungunahan po ng NBI. It happens lamang na ang naging mga affected individual ay katulad ng pamilya nitong si Mike Defensor.